ko pong ibahagi sa inyo itong Matthew chapter 21 verses 33 to 46. So medyo mahaba-haba po ito. Ito po yung talinghaga ng ubasan at ng mga kasama. Pero ang title po nito is The Importance of Bearing Spiritual Fruit. Yung kahalagahan ng bunga, no, ng spiritual, no, sa ating pong buhay. Tayo po na sandaling yumuko at tayo manalangin. Ama namin Diyos, dakila ka, banal at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming kinikilala sa oras na ito na siyang manguna at mangusap sa aming po mga puso, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, nawa ang mga salita mo ay basbasan mo, O Diyos, at maging kalakasan ng aming pong spiritual na buhay upang sa gayon, Panginoon, ma-encourage kami at patuloy kami, Panginoon, na ano man ang marinig namin ngayong gabi ay mai-apply po namin ito sa aming pong personal na buhay. Gabayan niyo po at samahan ng bawat isa sa amin at inaanyayahan po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi po dito sa basahin ko po muna, bago po natin isa-isahin talanghayin yung meaning, noon po mga keywords na ginamit po dito. Sabi po dito sa Matthew chapter 21 verses 33 to 46, talinghaga ng ubasan at mga kasama. At mamaya malalaman po natin anong kinalaman nito noong kahalagahan ng pagkakaroon ng bunga ng ating spiritual na buhay. Sabi po dito, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga na sinabi ni Jesus. May isang tao nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, pinakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan, at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Nilagyan ng pagkatapos ang ubasan ay kanyang pinaalagaan sa mga katiwala at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang mga tauhan, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga katiwala sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus sa verse 40, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga tao iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong patulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at ang mga Pariseo ang talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Siya'y nagpinsana nila, ngunit natakot sila sa mga ito, sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. So, ito po, Matthew chapter 21, verse 33 to 46, no, in summary, dito po sa binasa ko po, ito po ay naglalaman ng isang talinghaga ng Panginoong Jesus tungkol sa tinatawag po na wicked tenants, masamang katiwala.
na kung saan ay pinaupahan po ng landowner o ng may-ari itong kanyang ubasan sa kanyang mga tenants. Ngunit noong panahon na ng tag-ani at nagpadala yung owner ng yung landowner ng kanyang mga tauhan para mangolekta ng kanilang ani, ito po ay binugbog, pinatay, no? At kahit yung kanyang anak ay kanilang pinatay. At ito pong parable na ito, according to Jesus, ito po ay naglalarawan sa mga religious leaders na kung saan sila yung nag-reject kay Jesus. At dito po makikita natin, to those who are rejecting Jesus, ay meron pong naghihintay na kaparusahan sa kanila. At yung kingdom ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, ay ibinigay niya doon sa mga taong mabunga sa kanilang pananampalataya. Now, tingnan po natin yung mga punto na tinutukoy po dito ng ating Panginoong Jesus sa kanya pong talinghaga. Yun pong ubasan at mga katiwala na tinatawag, yung ubasan represents God's people. Okay? Represents God's people. Yung tenants naman represents the religious leaders. Okay? Yung tenants, yung ibig sabihin yung mga katiwala. Okay? Yung mga katiwala, yung mga nangupahan. Doon po sa ubasan, sila po ay ito po ay nag-represent sa mga religious leaders who were entrusted with taking care of God's people but failed to do so. Sa makatuwid o sa madaling salita, ito po mga religious leaders, sila po ang pinagkatiwalaan ng Diyos na mga laga sa espiritual na aspeto ng buhay ng mga Israelitang ito, ng mga anak ng Diyos, subalit hindi po nila ito nagagawa. Ito po mga religious leaders, noong panahon po ni Jesus, para po sa kaalaman po nating lahat, sila po ay mataas po ang kanilang estado sa buhay. No? Ibig sabihin, hindi po sila mayaman, pero yung kanila pong kalagayan, yung kanilang estado ay nakakaangat-angat. Okay? At sa kanila pong panahon, pagka sila po ay nakakaangat-angat sa buhay, sila po ay naniniwala na sila pinagpapala sa Diyos, pinagpapala ng Diyos. Ibig sabihin, maganda, maayos ang kanilang ginagawa, maging sa kanilang kapwa. Yun ang kanila pong pinaninindigan. Once na sila po ay umangat sa buhay, sila ay pinagpapala, sila naniniwala na pinagpapala sila ng Diyos. Kaya, mababa ang tingin nila sa ibang tao, lalo na sa mga mahihirap. Ang nasa halip na sila yung mangalaga, mag-encourage, sila yung magturo ng mabuting balita patungkol sa kaligtasan. At hanggang sa mga taong ito ay lalago sa kanilang pananampalataya, subalit bigo po itong mga religious leaders na gawin ito para sa bayan ng ating Panginoon. Isa po sa dahilan, dahil po sa itong mga tao na ito, bukod sa kanilang mataas na antas na pamumuhay, naging greedy po sila. No? Naging greedy po sila. Kaya wala po silang habas sa pagtingin na mababa doon po sa mga mahihirap na tao. Now, dumating po yung harvest time. Dumating yung harvest time at ito pong landowner ay nagpadala ng kanyang mga workers o yung tinatawag po na collector, no? Para kunin yung parte niya, yung parte po ng landowner. Subalit, nung dumating po itong mga inutusan ng landowner, yung una ay binugbog, yung ikalawa pinatay, yung ikatlo ay binato. At hanggang yung iba pa, nagpadala ulit ng napakarami ng mga katiwala, subalit ganoon din ang ginawa sa kanila. Kahit yung kanyang sariling anak na kanyang pinapunta
ito po ay binugbog at inilabas doon sa ubasan at pinatay. Dahil naging banta sa kanila. Naging banta sa kanila. Ano ang sabi nila? Ang iniisip nila? No? Patayin natin ito. Ito yung tagapagmana para mapunta sa atin ang lahat ng kanyang mamanahin. Kaya sabi po ng verse 59, sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at ito'y pinatay. So ano po ang meaning nito na gusto pong iparating sa atin ng ating Panginoon? Yun pong pag-reject sa anak, no? Ay pag-reject po sa Panginoong Jesucristo. Okay? Pag-reject sa Panginoong Jesucristo. The landowner's son symbolizes the religious leader's rejection in the murder of Jesus. Dahil yung mga religious leaders po ang humatol kay Jesus ng kamatayan. Sila po ang humatol kay Jesus para siya ay ipako sa cross at doon po mamatay. Kung ano-ano ang kanilang sinasabi or akusasyon tungkol kay Jesus. So ito pong mga religious leaders, sa halip na sila po ang magturo ng mabuting balita o ng salita ng Diyos, kahit po ang Panginoong Jesus hindi nila pinaniniwalaan. Instead, they rejected Jesus. Hindi po nila kinikilala si Jesus bilang Messiah. Hindi po nila kinikilala si Jesus bilang Panginoon. At ito po ay kanilang itinakwil, no? Si Jesus. Kaya, dahil po sa ganong pangyayari, sabi ni Jesus, merong judgment na mangyayari o hatol sa mga taong nagre-reject sa anak ng Diyos. Kaya ano pong sabi sa verse 40, tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Ano ang sagot ng kanyang mga disciples? Lilipulin niya ang masasamang iyon at paalagaan ang ubasan sa iba. Sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kapante sa panahon ng pamimitas. Pero sabi ni Jesus, hindi niyo pa ba nababasa yung talata sa kasulatan? Ang sabi niya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. No? Naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Verse 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga tao tapat na maglilingkod sa Kanya. So dito po, ito pong talata na ito, nagbigay ng babala ang Panginoong Jesus to those who rejecting Jesus. Sa mga taong nag-reject kay Jesus. Sa mga religious leaders na kung saan sila yung inaasahan o pinagkatiwalaan ng mga lagas spiritual na aspeto ng buhay ng bawat tao, subalit hindi po nila ito ginawa. Anong sabi ni Jesus? Ito ay kukunin sa kanila. Ibig sabihin, inalis sa mga religious leaders na ito, no? Yun pong pangangalaga sa mga anak ng Diyos pagdating po sa spiritual na aspeto ng buhay. At yung pag-reject sa Diyos sa mga mensahero ng ating Panginoon ay na kung saan ay nagbibigay, no, ng mayroong design na lumago at nagpuproduce ng bunga, yun po ang pagkakatiwalaan ng Panginoong Diyos. At bukod doon, yung pong kapahamakan na naghihintay sa mga religious leaders na ito na itinakwil ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi rito, nagpatuloy si Jesus sa verse 42, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang sinasabi po dito, batong panulukan o cornerstone ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus.
ang Panginoong Jesus na nireject, no? Nireject ng mga religious leaders. At kahit sino pong tao na nireject ang Panginoon ay makakaranas din po ng kaparusahan mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kapag tayo po ay mag-share ng gospel sa iba, tapos naramdaman natin, narinig natin na nireject nila yung gospel, hindi po tayo ang nireject nila. Ang nire-reject po nila ang Panginoong Jesus. Kahit saan ka mag-aral, kahit saan tayo mag-aral, sa pulpit, no? Sa loob ng church building, sa labas, sa palengke, sa kalye. Pero pag hindi po pinapakinggan yung salita ng Diyos, o hindi po ito pinapansin, or rather, ito po yung nire-reject, hindi po yung mga mensahero ang nire-reject ng mga tao. Ang nire-reject ay ang Panginoong Jesucristo. Ano? Gayon pa man, yung mga mensahero, yung nangangaral, no, ng salita ng patungkol sa kaligtasan, sila po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan at otoridad para ipangaral ang kanyang mabuting balita. Ano? Kaya ito po ay warning sa bawat tao na patuloy pong itinatakwil ang salita ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo mismo ang itinatakwil ng tao. Sabi nga rito sa verse 22, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ni Yahweh at ito ay kahanga-hangang pagmasdan. Alam niyo ba na itong talata na ito ay mayroon pong cross-reference doon po sa Psalms 118 verses 22 to 23, declaring that he, though rejected by religious leaders, the builders is the cornerstone of God's plan. Walang iba, ang cornerstone na tinutukoy ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So kahit po sa Old Testament ay meron na pong propesiya patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo bilang batong panulukan. Bahagi ito ng plano ng Diyos. Bahagi ito ng plano ng Diyos, ng dakilang plano ng Diyos. No? To those who reject Jesus will face judgment. Makakaranas, no, ng judgment, ng paghuhukom. And those who accept Him will be saved. Will be saved. Ito pong talata na ito ay tumutukoy sa kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay. Ito pong parable na ito, bahagi po nito ay tumutukoy sa kamatayan ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo at muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ito yung sinasabi ni Jesus. At habang si Jesus ay nagsasalita, naunawaan po ito ng mga religious leaders. Okay? Naunawaan ito. Ang sabi po sa verse 45, narinig ng mga punong pari at ng mga pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Ano? Pinapatamaan. Ibig sabihin, tinamaan sila. Swak na swak sa kanilang mga gawain. Yun pong mensahe ng Panginoong Jesus. Pero sabi nga ng, sino ba yung isang Sunday na pagka ang Word of God, hindi tayo pinapatamaan. No? Kundi tinatama tayo. Okay? Pagka nakarinig tayo ng salita ng Diyos, hindi po tayo pinapatamaan, kundi itinatama tayo. So, ibig sabihin, no?
Kinukurit tayo kapag nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos na patungkol sa atin. Hindi po tayo pinapatamaan. Pero ito pong mga religious leaders na ito, alam nila na sila yung pinapatamaan ni Jesus. Subalit, wala pa rin pagbabago sa kanilang buhay. Ano? Wala pa rin pagbabago sa kanilang buhay. Tayo kapag tayo ay tinamaan, no? Mula doon sa mensahe, alam natin na tayo ang tinutumbok ng mensahe iyon. Pagka meron pong pagbabago sa ating pong buhay, ibig sabihin nun, welcome na welcome po sa ating puso. Iyon po tama ng salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya po tayo nababago. Pero ito pong mga religious leaders, they understand that Jesus is speaking about them, but they are unable to respond effectively. Bakit? Naunawaan nila pero hindi sila nag-respond effectively dahil gusto nga nilang ipanagip si Jesus, di ba? Gusto nilang dakpin si Jesus, kaya lang hindi nila magawa dahil maraming tao at nakikita nila na yung mga tao na yung nasa paligid sa loob ng templo ay naniniwala at sumusunod kay Jesus. Ano? But ito pong mga religious leaders na ito, they are unable to respond effectively at ito po'y nagpapakita na matigas ang kanilang puso and unwillingness to repent. Ano? Revealing their hardened hearts and unwillingness to repent. Kaya kapag tayo po ay tinatamaan ng salita ng Diyos, naunawaan natin, pero hindi natin ito tinanggap. Hindi natin ito isinabuhay. It means meron tayong matigas na puso. At ayaw natin magsisi sa ating mga kasalanan. Ayaw natin na i-correct tayo. Ano? Katulad po ng mga religious leaders na ito. Now, dako po tayo doon sa pinaka-title ng mensahe. No? Why is bearing spiritual fruit is important? Bakit po napakahalaga na magbunga ang ating po spiritual na buhay? The importance of bearing spiritual fruit is a result of faith and obedience to God. Amen? Pagka tayo po ay pagka ating spiritual ay may bunga, namumunga. Okay? Ito po ay dahil resulta ng ating tapat na pananampalataya at pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Matthew chapter 21 verse 43, therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruits. Sabi ng Panginoong Jesus, dahil kayo ay hindi naging tapat doon sa mga religious leaders, sabi niya, kukunin ko sa inyo itong mga tao na ito na pinagkatiwala ko sa inyo at ibibigay ko sila, ipagkatiwala ko sila doon sa mga tao o mga leader na talagang tapat at naniniwala sila sa Diyos at nagbubunga ang kanilang pananampalataya. Ano? Ibibigay ng Diyos ang kanyang bayan doon sa mga leader na tapat na sumusunod at gumagawa ng kanyang kalooban. Mga kapatid, sabi po na sa Santiago chapter 3 verse 1, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Bakit? Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa sa iba.
hindi po nangangahulugan na dinidiscourage tayo na mag-lead, magturo ng salita ng Diyos. Ang sinasabi lamang po dito, pagka tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos na pangunahan ang kanyang bayan, ang mga mananampalataya, yung community ng mananampalataya, ituro sa kanila kung ano ang kalooban ng Diyos. Ituro sa kanila ang nararapat. Dahil kung hindi, ang mga tagapagturo, ang mga leader, sila po ang nangunguna para po itong mga tupa na ito ay magkaroon ng mapagpalang pamumuhay, matiwasay at mapayapang pamumuhay. Subalit, kung sila po ay dadalhin ng leader tungo sa kapahamakan, doon po ay hahatulan ng Diyos yung tagapagturo na yun o yung leader na yun ng higit pa kaysa sa iba. Ano? Ipagpatuloy ko po yung sabi sa Santiago chapter 3 verse 1. Mga kapatid, hindi dapat maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya napakahalaga po na tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po yung mga leader. Mga leader po tayo. Mga leader po tayo doon sa mga nakakabatang mga mananampalataya. At yung challenge po sa atin na iniatang sa ating mga balikan o ng ating Panginoong Jesucristo, dapat po tayong magbunga ang ating spiritual na aspeto ng buhay. Dahil dito po nakikita na tayo po ay malago, mabunga, nakikita rito na ito yung resulta ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Amen? Magpalain po tayo ng ating Panginoon at magandang gabi po sa bawat